I thought all the while that the party, PDP, at this time, would be ready to announce the senatorial slate. At least, ilang yung tao na galing ng PDP na gustong tumakbo. Apparently, last minute discussion was that we are not ready to do that. Pero wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong ibibigay sa iyo ng pera. Wala naman tayong pera. Kaya na pag na-presidente uli ang PDP laban ito, yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. It goes with the office. Kabiro lang yan. Pero meron ang presidente. Kagaya ko, wala naman talaga akong pera, either as being mayor for so many years. Wala talaga. So, parang meron sa gobyerno at ang gobyerno naman hindi hangol eh. Hindi sa hangol sa Tagalog. Hindi matakaw. Meron talaga yung discretionary fund, pati yung those are for political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan man talaga ang nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magnanakaw yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political. Now all you need to do is a meager amount to get into the office. Once you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain lang rin ninyo, hindi naman lahat na may pera. Walang pera sa ano. Mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon, merong karamihan yung most of the, kasi yung maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Mat po yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses. Iyan ang mahirap. Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, perception is, baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. As a matter of fact, ano yan sila yung ipit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget. Either for social services or wala. Out of the blue. Mga cancer treatments, kung ano-ano. Yung hindi makauwi na gustong umuwi, hindi ilagay mo sa budget yan eh. And even if you have the discretionary fund, now I tell you now because I am retired, na nakikita naman nyo ang sitwasyon ko. Kung tagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Maski may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa dyan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund kung ano-ano. Specific yan. But outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina wala sa ospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, walang, kasi kayong sa gobyerno, matagal naman kayo. May mga line expenses ba nagalinya dyan for cancer patients for the second, third, and first? Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi madali.
Hindi madali ang public office. Mas na sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos na yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas dyan sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit ng cancer, kung ilan ang magkasakit ng ano-ano dyan, outside of yung flu, yung appendicitis, pwede mong sa regional office yan. But in most cases, yung lalapit sa iyo, yung wala maibigay sa lokal. Yan talaga ang problema. So, paski nasabihin mong gusto mo magnakaw, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. And if you want to stay in power, hindi ka naman pwede mag-one term ka lang dyan, you have to distribute money. At pag wala na yung public funds at yung mga mga milyonaryo, then you have to shell out. Yun ang experience. Paniwala ako, galing ako dyan. I've been mayor for almost 26 years. Yung presidente ako. Kulang talaga. So, each time we meet would be a learning process for you sa lahat ninyo. Gustong umabot na. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin na, well, more or less, those who are inclined towards public office. At makita naman ninyo, lahat ng nagsilbi ng mayor sa inyo, gobernador. Naging multimillionaire ba sila pagkatapos? I mean, magprangka natin, on a practical side. Kita ba ninyo yung mayor ninyo may asyenda ng coconut plantation? No? It's always, well, of course, you go into public office to serve. And whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bubugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sitaan. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, and maski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi rin nila, bigyan ka ng 300, bigyan ka ng 300, 400, half a million. Maski yun to, Davao City with a population of, I don't know how, ilan na ngayon. Bigyan mo ng 20, 25, 50 million. Kulang yan. Ilang ang population ng Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang ang pwedeng pumunta ng doktor para magbayad? So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala talang mapuntahan except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan, barangay captain tatakbo sa mayor, governor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, mayor, maghanap siya ng pera. Lahat na. No amount of money is ever enough unless masahol ka talaga ng tao na hayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sa sarili ninyo at hindi ka tumulong. And even then, maski na sabihin mo malalaman ng tao, malalaman ng probinsya at in the final days of your political life and your physical life,
malaman ng tao kung magkano ang ninakaw o ginastos mo para sa bayan. May prepared speech ako, pero hindi ko babasahin. Wala to kasi puro aside from my strong belief in their capacity to legislate, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to discuss this? Anak-anak, kung tatakbo ka, what are you there for? Kung tatakbo ka ng sweldo, tatakbo ka ng barangay captain, tatakbo ka ng mayor. Hindi mo sabihin may plano ka na ng punta paano magkakaw. Kung gano'n, you are one of a kind. Maganda lang kasi tignan ang mayor because of the privileges and the barangay captains. Mayor, governor, senator, lahat yan, people's money yan. And when I am called to Malacanang for a conference with the president, do not expect me to use money from my pocket. I have to charge it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow reimbursement, magnanakaw ka talaga. Bubulahan pa tayo dito. Ubusin mo pati yung pera mo. Tumakbo ka nga para yumaman eh. Ang public office would pave a way for you to do legitimate lang. Kasi pag may influence ka na, kagaya negosyo, you have the influence. Yung asawa ko, siyempre, talagang harap na magkakaroon ng pera kasi may mga anak na siya. So, they have the connection. You have now the connection. Yung mga panja na Manila, mga franchise makukuha ko. Those are the privileges of a politician. Pero kung sabihin mo magnanakaw, pero marami rin yan sila. Pero hindi lang, I assure you. Yung iba, because it paves a way for opportunities for you to talk to people. And maybe, kaya na sila magpasok sila dito, and they would say that, Mayor, gusto mo yung isang franchise namin doon. They would just say, tanggapin ko yan, pero huwag dito sa siyudad ko. Maybe, bigay niyo yung isang, parang, for delicadeza. Pwede man, kunin mo yan. Sige, bigay mo sa akin. Total, legitimate yan eh. Pero, siguro, delicadeza, sabihin mo na, pwede mo bang ilagay natin yan sa South Cotabato? Akin. Pwede na ilagay natin sa Palawan para yung kita mo maupos doon sa kababiyahe mo para bantayan mo lang negosyo mo para hindi malugi. Parang gano'n. Those are the let me yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift. Either you have the choice of knockout, talagang you falsify documents or you invent projects or you maghingi ka ng pabor dyan sa mga nabigyan ka ng franchise dito, franchise doon. Meron ako. Nabigyan. Pero sabi ko, hindi huwag dito sa siyudad. When I was mayor, nabigyan kami. Franchise. Ano ba naman ang franchise ng Pandesal? Putang ina, pakialaman mo pa ba yan? Yun lang naman eh. Kasi kung gusto mong yumaman, huwag ka magiging ng franchise. Nakaw ka na lang. Pero kung dahan-dahan lang, legit, the only thing there is you have the connection. Hindi naman influence, but the connection. And yung iba naman offer na meron kaming, we intend to open up a branch in somewhere in Oriental. You might be interested to invest. Parang, wag lang dito sa siyudad mo kasi
however you look at it, people would always think that there is something attached to the business na binigay sa iyo. But anyway, babasahin ko ba itong ano? May naisip, matanda na talaga ako. Maganda yung nasa isip ko kanina papunta dito. Ang problema, tataka ako kung bakit malayo. Malayo masyado sa downtown. Pati yung nag-travel ako rito, halos wala akong nasasalubong na sakyan. So sabi ko, putang ina to. Paano ito mga delegado mag-uwi ngayon? Walang problema yung maganda kasi maraming mag-over. Yung maganda pero matanda na. Sa bagay, may mga maraming matatanda naman dito. Ito si Patong, medyo may edad, nakabuk eh. Well, biro na lang. I am glad that nakita-kita tayo dito. Pero may ano talaga ako kanina. I had something na gusto kong sabihin sa inyo. It's about yung paano mo i-separate yung temptation to make money. Okay man yan. Kasi pag mag-asawa ka na, tapos na tayo ng high